Ano ang pagkakaiba ng constructive dismissal sa actual dismissal? Ang mga naririnig na rin ninyo siguro na merong actual illegal dismissal, meron ding constructive illegal dismissal. Ngayon, kung complainant ka, kailan ka ba magsasampa ng kaso na actual illegal dismissal at kailan naman ang constructive illegal dismissal? Ang actual illegal dismissal kasi, ang ibig sabihin niyan, merong patunay na ikaw nga ay tinanggal, klaro, di ba? Klarong-klaro na tinanggal ka. So, direkta, di ba? Harap-harapan sinabi sa'yo, pwedeng nakasulat, pwedeng text, pwedeng chat. So, nilagay doon na tanggal ka na, terminated ka na. Ang constructive dismissal naman, ito yung walang direktang nagsasabi na tanggal ka na. Pero, sa pakiramdam mo, dahil sa trato sa'yo, ay para ka na rin tinanggal sa trabaho. Ito yung mga trato na sobrang hindi mo na makakayanan. Na kahit na hindi ka sinabihang tanggal ka na parang kinalalabasan, tinanggal ka na rin eh. Dahil napaka-imposible nang magawa mo pa ang trabaho mo dahil lang sa sitwasyon na nangyayari. Halimbawa, tinanggalan ka ng lamesa, pagdating mo sa opisina, kung halimbawa nag-leave ka lang, pagdating mo sa opisina, wala na yung lamesa mo dun. Wala na yung upuan mo. So, anong ibig sabihin nun? Parang hindi ka na pinagtatrabaho. Ano bang ibig sabihin pag hindi ka na pinagtatrabaho? Hindi, parang tinanggal ka na rin. May mga ganun. Minumura ka. Every time na magkita kayo ng boss mo, laging masama ang timpla sa'yo. So, sinasabihan ka ng mga masasakit na salita, iniinsulto ka. Mas masahol kung minumura ka talaga. Diba? Pinipi-ay ka, diba? Yung mga ganon. Yung iba pang halimbawa niyan ay kung na-demote ka. O halimbawa, ikaw ay warehouse supervisor. Tapos ngayon ginawa ka na lang encoder. We're not saying na mababa ang trabaho na uri ng pagiging encoder. Pero ang ibig natin sabihin, hindi yun yung trabaho mo eh. Ang trabaho mo ay maging warehouse supervisor. So ginawa kang encoder. In short, mayroong demotion. Pag nandyan yan, constructive dismissal din yan. Halimbawa, may benepisyo ka. Inalis yung benepisyo mo. Constructive dismissal din yun. Lalo na yung mga benepisyo na binibigay sa iyo sa batas. Halimbawa, ang dapat na ibigay sa iyo na
13th month pay, hindi binibigay, no? Samantalang qualified ka naman. Ang sahod mo, hindi ini-increasean kahit na meron ng bagong minimum wage. So, nagiging below minimum na ngayon ang pamumuhay mo. O di napakahirap niyan kung ikaw yung empleyado. So, yung mga ganun, lalo na pa nung sama-sama, pwedeng magiging constructive dismissal yung mga ganyan. Kung titingnan mo, walang ano to, walang kinalaman yung kung tinanggal ka ba talaga, walang sulat-sulat eh. Basta, yung pinaka, ano dito nangyayari, yung trato sa'yo. Yung trato sa'yo ng kumpanya o ng boss mo. So, sa trato pa lang sa'yo, para ka na rin tinanggal. Kaya nga ang constructive dismissal, ang tawag dyan, dismissal in disguise. Kasi, para kang tinanggal ng hindi obvious, in disguise nakatago. Diba? Bakit kaya ginagawa ng mga employer yung mga ganun na constructive dismissal? Kasi may mga employer na umiiwas naman sa accountability, di ba? Mga pasimpleng pagtanggal, ayaw naman nilang mahalata sila na tinanggal nila yung tao. Parang point nila, makaramdam ka na lang. Na parang pag ayaw na sa'yo, mag-resign ka. Parang yun ang gusto nilang gawin. Or ano yun ang gusto nilang mangyari. Kaya pressure hanggang sa maparesign ka. No? Hanggang sa hindi mo nakakayanin. Yun actually yung sitwasyon na nagiging dismissal in disguise. Unbearable na ang treatment sa'yo. Hindi mo nakakayanin. So ang gagawin mo dyan, mapaparesign ka na nga lang talaga kasi halos puro na stress ang inaabot mo sa kumpanya. So, wala kang magagawa kundi umalis na lang. So, constructive dismissal. Yun yung pagkakaiba ng actual illegal dismissal tsaka constructive dismissal. So, pag nag-file ka ng kaso niyan, pipiliin mo doon sa form ng NLRC kung ang dismissal mo ba ay actual or constructive. May nakalagay dyan. At least, ngayon, kung napanood nyo itong video na to, alam nyo na kung ano yung tamang dismissal na ilalagay mo dyan. Kasi may mga nagkakamali yun eh. No? So, kung actual, may sulat ka natanggap na terminated ka na. Or nakatanggap ka ng text na terminated ka na. Nakatanggap ka ng chat na terminated ka na. Actual yun. Actually, yung verbal na sinabihan ko ng I don't want to see your face, actual din yun. Yun nga lang mahirap patunayan pag verbal lang. Kasi kadalasan dinideny ng employer yan eh. Sasabihin niya, hindi ko naman sinabi yun. So, yung salita mo, laban sa salita niya, napakahirap patunayan. May mga tricks naman yan kung paano magkaroon ka ng ebidensya sa mga verbal na dismissal ng ganyan. I-discuss natin yan sa susunod natin mga video. Ngayon, kung may mga tanong pa kayo, comment na lang kayo dito sa ating video para masagot natin sa susunod nating video. Salamat.